Magandang gabi mga kapatid sa nasa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat kay Kuya Alex sa pangunguna para sa ating Faith-Filled Friday ngayong gabing ito. At ang ating po pag-uusapan ay isa po sa mahalagang topic patungkol po ngayong buwan ng Nobyembre since tayo po ay nasa Revival Month. At bilang host, syempre, at syempre isa po sa mga preachers of SBBC Malolos, kagalakan ko po na magbahagi sa atin kung paano ang pananampalataya ay isa po sa mga magpapalakas at patuloy na magbibigay ng kalakasan sa atin at revival sa ating po paglilingkod sa Panginoon. Ang ating pong talata ngayong gabi ay matatagpuan sa Hebreo o Hebrews chapter 11 verse 6. Ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang Faith on Fire. Yan, dahil alab, no? Dahil umaga parang nag-aalab na pananampalataya, ang pananampalatayang nagpapabago po ng buhay. Tatlong bagay po mga kapatid ang gusto ko pong maibahagi sa inyo po sa gabing ito. Una po, para tayo po ay magkaroon ng revival sa buhay natin at yung pananampalataya ay ang maging isa sa mahalagang ingredients na atin pong pagiging malakas sa Panginoon. Kailangan po ang pananampalataya natin ay may buong pagtitiwala. Magkaiba po ang salitang trust and faith. Faith po, sabi nga po ng banal na kasulatan ay paniniwala kahit hindi mo po nakikita. Iba naman yung tiwala. Pag natiwala ka lang, alam mo lang na kumbaga may confidence ka doon sa isang tao, sa isang pangyayari na ito ay magaganap. Ang unang point po natin that faith, that trust, ay pagpapakita po ito ng ang ating pananampalataya ay may pagtitiwala kahit hindi po natin lubos na nakikita kung ano po ang dapat o ano po ang mga mangyayari sa ating pong hinaharap. Dapat po ang basihan na ating pong pananampalataya, di ba sabi nga po ng banal na kasulatan, yung pagiging tapat natin po sa Panginoon at hindi po sa ating pong sitwasyon. Kagaya mga kapatid no ng binihi o yung seed kapag nagtanim po tayo, di ba hindi naman po natin siya nakita. Tama? At pero alam mo, once na you planted that seed, pag yun ay nilagaan mo, yun ay diniligan, no? At patuloy na binigyan atensyon, mag-grow yun. Hindi mo man makikita ang nangyayari doon sa ilalim ng lupa. Pero, alam mo na yung binhi na iyong itinanim ay lalago sa isang puno o anumang klaseng halaman ito sa hinaharap. Ganon din kung paano tayo hinamon na ating Panginoon. Na ang ating pong pananampalataya ay patuloy na magsilbing paalala sa atin kung kanino ba tayo nagtitiwala. Ikaw ba nagtitiwala sa bagay na iyong nakikita o sa iyong hindi nakikita? Ang gusto ng Panginoon ay doon sa mga bagay na hindi po natin nakikita sapagkat yun po ang totoong pagpapakita ng pananampalataya sa atin pong buhay. Hindi man po natin nakikita ng harap-harapan ang Panginoon sa atin pong buhay, ngunit batid natin na siya ang may kakayanan na baguhin ang ating sitwasyon, siya ang may kakayahan na ipakita, ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Napakasarap pong patuloy na magkaroon ng ganyang paniniwala sa atin bilang mga mananampalataya at syempre bilang mga miyembro ng SBBC Malolos. Ang hamon sa atin mga kapatid sa gabing ito sa unang puntos na iyan ay magtiwala tayo sa atin pong Panginoon. Hindi pa man natin nakita. Di ba our pastor taught us yung iba't iba pong mga definisyon ng pananampalataya. Di ba? So at isa nga po yung paniniwala sa hindi mo nakikita pero alam mo na kikilos at sasagot ang Panginoon sa iyong mga pinanalangin sa Kanya. Napakahalaga nun mga kapatid. Pangalawa na tayo. Second point po ay faith that endures. Ano ba yung endure sa Filipino? Ibig sabihin po, ito yung kumbaga nagpapatuloy kahit gaano kahirap yung atin pong buhay. Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi naman po natin kasalanan kung tayo ay isinilang sa sitwasyon kung saan man tayo nung tayo ay ipinanganak. Nasa pangit na kondisyon, nasa mahirap na buhay, at maaring sa panahon ngayon, ganun pa din ang ating pong nararanasan o may mga ganun pa rin tayong bagay na kinaharap sa buhay natin. At syempre, hindi pa natatapos doon. May mga pagsubok pa. May mga patuloy pa po na magbibigay ng
pagtutuos doon sa ating pong paglilingkod sa Panginoon o kahit nga po sa mga simpleng bagay na meron tayo sa ating pong buhay. Our faith is tested, required po yan para po ito ay mapalakas. Diba? Sabi nga po diba na ating mahal na pastor, one of the principles that we learn, faith that cannot be hindi po na-tested, faith that cannot be trusted. Diba? Meron din po ako isang nagawang principle dyan, no? That faith that is tested, that can be strengthened. Mapapalakas po natin ang ating pong pananampalataya. Isa pang bagay mga kapatid, no, na makikita po natin kapag tayo ay may pananampalataya na nananagana, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ay we can learn that revival will not depend on our emotions. Isa po ito sa mga biggest challenge ng buhay Kristiyano. Kasi minsan po talagang affected tayo of our situations, right? Ano man ang atin po kinaharap, dapat po patutunan natin, no, na hindi dito nakadepende yung mood natin o kung ano ba ang magdidikta na ating po paglilingkod sa Panginoon. Dapat po, pag gustuhin natin na ma-revive tayo o tayo ay lumakas sa Panginoon, magkaroon tayo ng pangmatagalang katapatan sa Panginoon. Kasi nga po mga kapatid, alam naman natin, hindi po magiging smooth ang buhay Kristiyano. Lagi po yung may mga pagdaraanan, meron po tayong mga bagay na may encounter na hamon o limitasyon sa hinaharap. At kung nakadepende po tayo sa mood natin, sa emotions po natin, para tayo ay lumakas sa paglilingkod sa Panginoon. I tell you mga kapatid, baka wala na po kasama si Pastor Joseph na maglilingkod sa kanya dito po sa ating pong eklesiya sapagkat iba-iba tayo ng mga nararamdaman. Diba? Karamdaman, kahirapan, mga pasakit na ito, these things ay nangyayari po sa buhay po natin. At wala pong exempted. Kahit po ang ating mahal na pastor, kahit po ang mga manggagawa, at even yung mga senior pastor that we know, may mga kanya-kanya po tayong kinaharap. But one thing na natutunan po natin sa biyaya ng Panginoon ay yung atin pong pananampalataya ay whatever your circumstances is, nandyan ka. Papatuloy kang maglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabi nga po diba ng James chapter 1 verse 3, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya po ang hamon sa atin mga kapatid, huwag tayong sumuko sa ating paglilingkod sa Panginoon. I know it's easier said than done. Maaring sabihin mo, Preacher Gerald, madaling sabihin na huwag sumuko sa sitwasyon ko ngayon. Hindi naman po ini-invalidate namin ang inapagdaraanan. Pero tingin tayo doon sa kayang gawin po ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi kung gusto mo ng revival, dapat pagpatuloy ka sa hamon ng buhay habang pinangahawakan mo yung pangako ng Panginoon. Na anuman ang sitwasyon po natin, siya lang ang may kakayanan. Di ba? Babalik tayo dun sa ating pong unang point. That we need to have our faith that is trusted. At syempre po yung ating faith that endures. Kaya po mga kapatid, para po sa ating panghuling point o pangatlo, ito naman po yung pananampalatayang nagbibigay sa iyo ng pagkilos or faith that acts. Bakit naman pananampalatayang may kilos, no? At we learn nga po 'di ba in James chapter 2 verse 17 that faith without works is dead. And malaki po pa naman, marami pong mga bagay o konteksto na pumapaloob po doon sa verse po na yun ng banal na kasulatan. Ngunit isa po sa mga hamon na pwede po natin makuha from there ay yung patuloy po na paggawa natin sa gawain ng Panginoon. Sapagkat kung ang kalooban lamang po ng Diyos, tayo ay pumunta lamang po ng langit. Di ba palagi nga pong paalala sa atin? Nung the moment that you were saved, dapat po kinuha na ikaw ng Panginoon sa langit. But that's not how our Christian life is designed. We are designed to be a workmanship of our God. Para tayo po ay maglingkod at patuloy po na maging mga ganap na mananampalataya na magiging Christ-like in the future. Ang pananampalataya mga kapatid dapat ay nilalakipan mo po ng gawa o pagkilos sa buhay. Sapagkat kung hahayaan mo lang dyan na, sabi mo nga, ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ngunit wala namang pagkilos o pagganap sa buhay mo, I don't think mare-revive ka o lalakas ka sa iyong paglilingkod sa ating pong eklesiya. Dapat yung mga basic, kaya nga po ito yung one of our objectives this month of revival, together with Preacher J. Mark, na
bumalik tayo doon sa pagiging sensitive natin in absorbing yung mga basic things sa ating pong spirituality, which is yung prayer, pagbabasa ng banal na kasulatan, at syempre po yung pagiging present po natin all the time sa ating pong gawain ng Panginoon. Remember po our first activity first Sunday of this month of November, kung saan we facilitated po yung makita natin, no, ma-evaluate natin, ano ba ang trigger ko para ako ay ma-revive? At vice versa, ano naman yung mga triggers para ako ay manghina? Kasi self-awareness, no? At ito rin dapat yung i-apply po natin sa atin pong revival ngayong buwan na ito. At hindi lamang ngayong buwan na ito, kundi sa pangmatagalan. Na dapat tayo po ay patuloy na kumikilos para po sa gawain ng Panginoon. At syempre, pinakamalaga dyan, you have a ministry. Amen? Kaya dapat po mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay lalakipan po natin ng paggawa. Like what I have shared last time mga kapatid, no, na my revival is kumbaga one of the things that I have to do ay ma-involve ako sa ministry. Kasi po the moment na wala akong gawin sa gawain ng Panginoon, diyan po ako nanghihina. Kapag hindi po ako tumayo sa pulpit, hindi ako mag-song lead, at as in wala akong maging participation in any way and in any form sa gawain ng Panginoon, dyan po mabilis akong tuksohin ng ating pong kaaway na dyablo upang panghinaan sa ating pong buhay espiritual. Kaya po, bilang hamon sa atin mga kapatid, we need to have faith that moves. We need to have a faith that obeys the Word of God. And we need to have faith that steps out in our comfort zone para tayo po ay minister at mag-serve po para po sa gawain ng Panginoon. That's why mga kapatid, this week, I want to see everyone having a part in our ministry. Maglingkod po tayo. This coming Sunday, we have an opportunity to serve our members. Yung mga bisita po na ating dadalhin, be an instrument of God's grace sa buhay po nila. Maging channel po tayo ng pagpapala through ministering sa atin pong mga kasama po naglilingkod sa Panginoon. Hindi man mga bisita, but even to our members, to some of the members of our church, na dapat may gawin po tayo para sa gawain po ng Panginoon. Huwag po tayo makontento sa buhay po natin. Because you need to work para ikaw ay mag-grow sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, before I close this short devotion, I like to challenge everyone na kung tayo po ay patuloy na magkakaroon ng paglilingkod sa Panginoon, especially po ngayong month of, kumaga meron tayo po revival month, right? Dapat ipagpatuloy po natin yung pagkapit po natin sa pwedeng at kakayang gawin po ng Diyos sa buhay po natin. Faith-filled Friday. Let's convert it into a faith-filled everyday. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa gabing ito. At kagaya po na aking nabanggit last time, meron po akong pa-surprise sa bawat isa. At mamaya po, i-announce ni Kuya Alex kung sino po ang makaka-receive po ng tumataginting na surprise kung magkano. Pero magbibigay po tayo ng premyo para po sa mga most active members po natin na nag-join or nag-comment dyan po sa ating Facebook live streaming ngayon pong gabing ito. Muli po, at inyong pong lingkod, Preacher Gerald Cabarles, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at magandang gabi po sa ating lahat. To God be the glory po.